buong drama ng buhay, aming isasalaysay ang drama mo. Live. Dear FM Radio, ako nga pala si Maymay. Ako ay isang working mom dahil ang asawa ko ay walang trabaho at siya ang nag-aalaga sa dalawa naming anak. Nakatira kami sa bahay na pinatayo ko sa bigay ng lupa ng mga magulang ng asawa ko. Pero nang mahuli kong niloloko ako ni Joel, at hiniwalayan ko siya, binabawi ng biyanang ko ang bahay na tinitirhan namin. Kaloka. Maymay! Maymay! Lumabas ka dyan, Maymay! 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 Labas! Maymay! Sino ba yun? Teka lang. Mama? Oh! Maymay! Ano? Lumayas na kayo ngayon dito dahil hindi ko na kayo kailangan at babawiin ko na lupain na ito! Pero mama, ano po ba nangyayari? Anong nangyayari? Mamang-maanga ka pa, Maymay? Ha? Di ba? Niloko mo ang anak ko. Ano po? Niloko ko ang anak mo? Pero hindi ko po niloloko ang anak niyo. Ang anak niyo po nagloko sa akin dahil na babae po siya. Ngayon binabaligtad mo pa ang sitwasyon, Maymay? Hindi ako naniniwala sa'yo. Dahil nakarating na sa akin ang balita na niloko mo ang anak ko at karapatan kong bawiin ang lupain na ito dahil akin ito pati ang kinatitirikan ng bahay niyo. Akin din to! Lahat to akin! Pero ma, iniisip niyo po ba na papaano na lang po ang mga apo ninyo na si diabetico at si Chorva? Wala akong pakialam magsilayas kayo dito dahil hindi ko kayo kailangan. Kailangan ko to lupain na to dahil may magtitirikan ko to at may gagawin ako negosyo. Pero mama, paano naman po kami mag-iina? Wala na akong pakialam. Hindi ko nasagutin kayo. Di ba? Matapos mo lokohin ang anak ko, ito igaganti niyo sa akin. Mga wala kayo utang na loob! Pero ma, wala naman po ginagawa masama sa inyo. Pati po sa asawa ninyo. Bakit hindi na pasas mo? Ma, parang awa niyo na po. Wala po kaming lilipatan. Wala po kaming pupuntahan ng mga apo ninyo. Parang awa niyo na po. Awa? Bakit? Naawa ba kayo sa akin? Ha? Kinamkam niyo na nga itong lupain na ito pinahiram ko sa inyo. Tapos ito ang gagawin niyo sa akin? Ha? Pero bakit ba sinasabi niyo wala naman po kami nakamasahiga? Ano ang ginagawa ko sa inyo, ha? Simula ngayon, binabawi ko na ang lupain na ito. Pati ang bahay na nakatirik dito! Tandaan mo, Maymay. Usapan natin. Aayusin yung buhay niyo ng anak ko! Pero ano ginawa mo? Hindi mo nga iniintindi ang anak ko, nagsusumbong lagi sa akin yan. Pagdarating galing ng tambay, galing sa inuman, hindi mo man lang mabigyan ng mainit na sabaw, hindi mo man lang mabigyan ng mainit na towel para mahimas-masa mula sa kanyang pagkaka-hangover. Pero ma, pagod po ako sa trabaho. Wala nga po na itutulong yung anak niyo sa akin. Tapos hahanapan niyo pa po na hindi ko siya. Bakit? Di ba ikaw ang babae? Dapat ikaw ang nag-aasikaso sa tahanang ito. Kaya nga ikaw ang ilaw, hindi ang ilaw na pundido. Pero ma! Walang pero. Terry, wag mong ma. Terry! Ma! Sino si Terry? Sorry, nadala lang ako. Ma, parang awa niyo na po. Wala naman po akong ginagawa masama sa anak niyo eh. Tsaka, ma, nakakaya naman po dito. Sa labas, pinagtitinginan po tayo ng mga tao. Ay nako, wala akong pakialam kahit nagtitinginan pa yung mga taong yan. Ha? Meng! Sino ka naman? Meng! Aray ko, Meng! Wag mo na sinampal, Meng! Sasampal? Sino ka ba? Meng, kapaybayan ko dito ni Mime tsaka ni Jewel. Magtanong lang sana ako, Meng! Anong tatanungin mo? Meng, may yelo ba kayo, Meng? Sira ulo ka pala! Hindi mo ba nakikita? Nag-aaway kami dito. Magtatanong ko kung may yelo.
Meng naman, mag-inom kami ng anak mo na si Jewel, Meng! Ah, ganun ba? Sorry, wala kaming yan. Hindi naman kami tindahan, ah! Meng, magalis ang ako dito, Meng, ang inat ang ulo ng mga tao! Kasi itong mga to, ano, May! Simula ngayon, ito yung mga papeles sa magpapatunay na akin ang lupang ito, pati ang bahay na tumitirig din sa lupa ko! Pero ma, di ba pinamana mo na po ito kay Joel tsaka ito pong bahay na to? Ako po ang nagpagawa nito, ma. Wala akong pakialam kahit ikaw ang nagpagawa. Ako ang nagbabayad ng amilyar nito taon-taon. So, ibig sabihin, ako ang may karapatan sa bahay at lupa na to kaya lumayas na kayo. Di ba? Wala na rin naman mapapakinabangan ng anak ko sa iyo na si Joel. Dahil hiniwalayan mo, hindi mo inaasikaso. Yung mga anak mo, pinababayaan mo. Tingnan mo yan. Tingnan mo, si diabetic ko. O ano itsura? Di ba? Nangangayayat? Dahil wala kang pakialam. Sarili mo lang ang iniisip mo. Pero ma, paano naman po kami ng mga bata? Wala akong pakialam kung paano kayo bumalik kayo sa nanay mo. Di ba yan ang pinagmamalaki mo? Kayang-kaya nyo mabuhay kahit walang anak ko? Ha? Di ba? Di ba, May? Pero ma, Wala nang pero-pero. Umalis na kayo. Dahil hindi ko na kayong maatim na makita kahit yung mga apo ko. Sige, kung pagmamalaki mo yung mga apo mo, ang mga apo ko, dalin mo! Basta lumayas kayo, iwan nyo sa akin itong bahay at lupa ko! pero ma. Kahit anong pakiusap ko ay hindi pa rin tumitigil si Mama Edna. Nakakahiya dahil ang dami ng nanonood at nakakarinig ng mga sinasabi ni Mama Edna sa akin. Hindi ko alam kung paano siyang pakikiusapan. Ma, dito na lang po tayo sa loob ng bahay mag-usap. Tingnan mo, anong ginawa niya dito sa bahay ko? Ang dugyot! Ang daming agiw! Ang daming, ano ba yan? Ang dumi ng dingding! Napakabalahura niyo sa bahay! Nako, sinasabi ko talaga sa inyo, May! Tingnan mo! Asan ang asawa mo? Nasaan ang anak ko si Joel? Di ba? Pinababayaan mo kaya laging wala dito ang anak ko. Pero ma, pwede pa mag-usap naman po tayo ng maayos nang hindi po kayo sumisigaw kasi po nakakahiya po sa mga kapitbahay. Kanina pa po tayo pinag-uusapan. Pwede naman po tayo mag-usap ng maayos at matiwasay. Ma, hindi po totoo po yung nakarating po sa inyong balita na hiniwalayan ko po yung anak nyo. Ang totoo po niyan, ma, si Joel po ang nakipag-iwalay sa akin. At ang totoo po niyan, ma, nahuli ko po si Joel na may ibang babae! Tingnan mo, May. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo sa akin? Ako mismo ang ina ni Joel at sa akin mo sasabihin yung mga inventong chismis mo? Walang katotohanan yan dahil kilala ko ang anak ko. Ang anak ko ay matinong tao. Pero simula na napangasawa ka, napariwara na ang buhay ng anak ko. Dahil nga hindi mo iniintindi at hindi ka nagpapakaasawa, hindi ka rin nagpapakaina. Pero ma, hindi po totoo yan. Ito po, tingnan nyo. Yan po yung katunayan. Ito po yung cellphone. Ayan po yung text. Yan. Sa Viber po sila nagtatago ng usapan ng babae niya. Hindi totoo yan. Alam mo ba, wag mo nga akong ginagawang tanga, May. Napakadali lang mag-imbento. Bibili lang ako ng SIM card, gagawa ko ng account sa Viber, tapos itetext ko yung sarili ko. Di ba para siraan mo ang anak ko? Dahil anong gusto mo sa anak ko? Makamkam lang ang bahay at lupa na to na buhay pa ako, ha! Gusto mo na agad kamkamin? Ma, wala pong katotohanan yan. Hindi po totoo yan, ma. Anong hindi totoo? Iho, nandito ka na pala. Ma, kamusta nga, ma? Nandito ka pala. Anak, saan ka galing? Ma, doon lang sa labas. Tinawag ako ni Meng. Nagkakagulo daw kayo dito ng asawa ko si May. Totoo ba yon?
Di ba? Hindi, wala namang katotohanan yon, Joel. Yung binibintang nitong asawa mo na may babae ka daw. Hindi totoo yan, ma. Hindi, walang katotohanan yan. May, ano ba naman yan? Kahit sa harap ng nanay ko, sinasabihan mo ko ng mga salita na hindi, walang katotohanan. Pero Joel, nag-usap na tayo dito, diba? At umamin ka na. Anong mamin? Wala ko inaamin sa'yo ha. Baka lasing ka lang. Ano? Hindi naman ako umiinom. Baka ikaw ang lasing. Walang katotohanan yan. Tingnan mo! Napakasalbahe mo talaga kahit sa harap ng anak ko. Ginaganito mo ako! Napakasalbahe mo talaga! Napakawalang iya mo talaga! Napakawalang iya mo. Wala kang utang na loob, May. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Na wala na nga siyang napalasa. Simula nung napangasawa ka, tapos ito pa yung igaganti mo. Pagbibintangan mo siya ng mga bagay na hindi na to! Ma! Tingnan mo yung ginawa mo sa nanay ko. Tingnan mo yung ginawa mo sa nanay ko na yung matayuloy. Walang niya ka talaga, May! Ma! Nanay ko, napakawalang niya mo talaga, May! At Joel, tama na. Nakaalis na nga si Mama, diba? Tsaka napag-usapan na natin lahat ng mga issue natin sa buhay. Hindi pa ba tayo natatapos dito? Paano tayo matatapos? Hindi mo rin tinatapos yung mga sinusumbo mo sa nanay ko na walang katotohanan eh. Ano? Ididiin mo ako ng ididiin? Ha? Kahit alam mo naman na hindi na natin malang isa't isa eh. Ha? Hindi mo ba matanggap yun? Pero Joel, alang-alang sa mga bata, bakit hindi mo magawa ng paraan? Alang-alang sa mga bata. Ganon? Para lang masabing kumpleto tayo. May magulang, may tatay at nanay, si diabetico at si nini. Kahit ayaw naman natin sa isa't isa. Ganyan man gusto mo mangyari? Ha? May? Pero Joel, hindi ko kakayanin mabuhay mag-isa. Dalawa yung mga bata. Paano naman ako? May, nakalimutan mo wala akong trabaho. Hindi ako makapagtrabaho dahil kagagawan mo rin. Siniraan mo ko dun sa trabaho ko dati. Sabi mo, lasenggo ko, hindi ako nagbibigay ng sustento. Ayan, natanggal ako. Di ba kagagawa mo lahat to? Pero totoo naman, di ba? Hindi ka nagbibigay ng sustento. Tapos ngayon, kasalanan ko pa. Kung ano nangyayari sa buhay natin ngayon. Yung nanay ko nagmamalasakit lang sa atin. Pero anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Pero kasi, Joel, baka pa pwedeng tama na kasi gabi na buong araw na tayo nagdidiskusyon at nag-aaway. Hindi ka ba napapagod? Ako napapagod na wala na akong bukasas. Napapagod ka rin pala, May. Ha? Tapos ano? Kinabukasan ganito na naman tayo. Babalik tayo sa dati! Ha? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Tao po. Ano yun? Magandang gabi sa inyong dalawa, May at Joel. Paring Ers, bakit na ba rito ka? Gusto ko lang sana sabihin sa inyo, baka ko pwedeng tama na yung gulo nyo. Ang ingay nyo, hindi kami makatulog eh. Alas 10 na ng gabi, Pare, pasensya ka na ha. Away ang mag-asawa to eh. Pare, naintindihan ko naman kayo eh. Pero sana, ilugaran nyo naman yung ingay nyo. Nakaka-perwisyon na kayo ng mga kapitbahay nyo eh. Tingnan nyo, may exercise pa kami, sa sumba pa kami ng asawa ko. Hindi kami makatulog dahil sa ingay ninyo. Away ka na away. Pare, ako na humingi ng dispensa, Brad ha. Pasensya na. Pangako, huli na to. Uli. Saka, mag-ausap kayo ng maayos. Yung hindi kayo nakakasagama sa ibang tao. Alas 10 eh. Saka, pagbigyan mo na asawa mo. Pagbigyan mo na, watch me na watch me, May. Raulo ka na. Sige pare, salamat ha. Pasensya na talaga. Pag-uusap kayo maigi. Tingnan mo, Joel. Pinuntaan na tayo ng kapitbahay natin. Tama na, please. Tama na. Lagi mo ko pinapakiusapan na tama na. Pero naisip mo ba na hindi tayo matitigil at walang salitang tama na hanggat nagsasama pa rin tayo, May? Ibig mo sabihin talaga tuluyan na mapuputuloy na natin ang ugnayan natin at kahit meron tayo mga anak? Ewan ko sa'yo. Ikaw na magdesisyon. Pero
Pero sige, kung yan ang gusto mong mangyari, Joel, para sa kitatahimik mo, para sa kakatahimik ng nanay mo, itong pinundar kong bahay sa ibabaw ng lupain na pinamana sa'yo, sige. Kung yan ang gusto mo at gusto ng nanay mo, maghiwalay tayo. Magkakanya-kanya tayo. Babalik kami sa mga magulang ko, kasama ko mga bata. Sige, pagbibigyan kita. Pero gusto ko lang malaman mo, Joel. Gagawin ko to. Dahil mahal na mahal kita. Kahit ganyan ang ugali mo. Huwag ka na magdrama, Maymay. Tagapin na lang natin ang katotohanan na talagang hindi na tayo magkakasundo. Na talagang wala nang wala nang kahihinat na tantong relasyon natin. Saka hindi na rin kita mahal. Mabuti na rin na naman sa bibig mo na hindi mo na ako mahal at wala na natitirang kahit na anong pagmamahal sa akin at pagmamahal sa puso mo. At least meron na akong pagmamasayan para kalimutan ka na rin. Sabi mo sa akin, tumahimik. Ikaw naman to nga atungal para kang baka. Kasi ikaw nga pamayaran eh. Mamaya ko yung emosyon ko kasi. Tama na. Tama na to. Sige na. Maiwan ako dito sa bahay. Kung gusto mo, dalhin mo yung mga bata. Basta siguraduhin mo lang na makakausap ko pa rin at makikita ko tong mga anak natin. Sige, magsisikap ako, maghahanap ako ng trabaho. Baka sakali nga na kapag naghiwalay na tayo, makahanap na ako ng swerte ko sa trabaho. Dahil feeling ko ikaw yung sagabal sa buhay ko eh. Sa bahay mo, ginawa ko naman lahat sa relasyon natin. Binigay ko yung sa lahat. Kahit hindi ko na kaya, ginagawa ko pa rin. Kahit hindi ka pa pwede magbuntis ito, nakadalawa pa tayo. Tapos sasabihin mo sa akin, ako yung bala sa buhay mo. Napakasan bahay mo, Joel. Sige, ipagbibigyan ako sa... Gagawin ko to dahil... Mahal na mahal kita! Tama na to, drama na to. Sige na. Hakutin mo na yung mga gamit nyo, tutulungan ko kayo maglipat. Fall out of love na ako sa'yo dahil sa bunganga mo. Joel, tandaan man, mahal na mahal pa rin kita. Gagawin ko to dahil mahal kita. Pinakikinggan dahil tunog number 1! Ka-vibes, inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Maymay sa Ang Drama Mo Live! Palakpakan naman. Grabe naman! Kwento ng mag-asawa, kwento ng pangingialam ng biyenan at kwento ng walang katapusang iringan at singhalan. Walang katahimikan ng buhay. Grabe naman. Alam niyo mga ka-vibes itong kwento ni Maymay at ni Joel, mag-asawa at meron ng mga anak, ito yung tipo ng klase ng mga relasyon ng mag-asawa na walang katahimikan dahil nga sa pangingialam at panghihimasok ng kanilang biyenan. Oh! May mga salita nga noong araw, yung mga nakatatanda, na ang ating daw mga biyenan o yung mga hipag na tinatawag, di ba? Yan yung ating mga pangalawang magulang na maaaring makatulong at maging gabay natin sa ating buhay pag-aasawa. Pero. Kapag ito yung mga taong to ay nanghimasok na sa pagdedesisyon at pagpaplano ng sarili nating buhay, di ba? Buhay nating mag-asawa, diyan na tayo nagkakaroon ng pagkakalintik-lintik. Aminin natin sa hindi.
malaking tulong naman talaga ang ating mga biyenan at hipag. Kapag dating sa mga usaping pagpaplano para sa ating pamilya. Nandyan yung kapag nagtatrabaho yung mag-asawa, yung ating biyenan ay po pwedeng humalili muna sa pagbabantay at pag-aalaga ng ating mga anak kung meron man. Di ba? Pero. Kapag nangailam na ito at sumusulsul na ito sa isa sa inyong mag-asawa, dito na nagkakaumpisa yung pagkakangani at yawa ng buhay niyo mag-asawa. Meron kasi mga biyenan, hipag, o bayaw, o whatsoever, di ba, yung mga extended family na sumusulsul. Kasama mo sa bahay, susulsulan yung asawa mo. Di ba? Lalo na pag ito yung kadugo nila. Huy, yung asawa mo, nakita ko may kausap na iba. Ayun na yun. Huy, yung asawa mo, nakita ko gumagastos. Gumagastos na sobra pa sa mga binibigay mo sa'yo, kaya wala natitira sa pamilya nyo. Huy, nakita ko yung asawa mo, nagsusugal. Tumataya ng ending. Huy, nakita ko yung asawa mo. Nag-add to cart na naman sa Shopee. Ayan. Ganon. Yun ang tinatawag na sulsol. Kapag nagsulsul na ang inyong hipag, bayaw at biyanan sa inyong asawa, be aware, dapat ikaw ay matanlawin. Diba? Talagang away yan. Siyempre, yung ating asawa, yung ating karelasyon, sino ba ang unang pakikinggan yan? First hand, yung kanyang kamag-anak o yung kanyang nanay o tatay o yung mga kapatid, di ba, na sumusulsul sa kanya. Mabuti sana kung yung asawa mo o boyfriend mo o girlfriend mo, yung karelasyon mo, open-minded. Hindi agad-agad basta nauuto o hindi gullible, di ba? Hindi agad naniniwala sa mga sumbong sa kanya. Paano kung ganun siya simulat sa pool pa lang nung magkakilala kayo, di ba? Kaya dapat talaga pinakamainam sa mag-asawa, dahil bumubuo ka ng sarili mong pamilya, unang-una, dapat bumukod ka na. Ganon. Di ba? Ikaw ang lalaki, ikaw ang gumawa ng paraan at diskarte kung paano kayo makakabukod. Bubukod kayo kahit ba yung bahay na lilipatan ninyo, upa man yan, o pag-ibig, di ba, yung housing loan. Ang importante, meron kayong sarili at kayo ay nakabukod. Kasi kapag kayo nakasiksik at nakasama sa inyong mga in-law, yun talaga magulo talaga ang buhay Diba? Aminin natin sa hindi, magulo talaga. Tsaka sa mag-asawa, hindi siya makagalaw ng maayos. Lahat na lang kalkulado, lahat na lang parang may nakatutok na CCTV, ultimate pagsinghal niya. Issue yun, be! Sa trabaho mo nga, nabibigyan ng mali siya yung pagsinghal mo Sa in-laws mo ba kaya? Di ba? Ganun Yun talaga ang realidad ng buhay. Kaya ikaw, Kabu-Ibs, kung ikaw ay nagbabalak pa lamang na bumuo ng sarili mong pamilya, isama mo na sa iyong pagpaplano yung pagbubukod, di ba? Once na kayo ay magsama na sa isang bubong, dapat may nakahanda ka ng plano. Plan A, Plan B, hanggang Plan Z, di ba? Zombie Apocalypse, shark. Hanggang Plan Z, dapat nakahanda na yan. Kapag hindi naging epektibo yung Plan A, B, C, D, and E, hanggang Z, dapat meron kang mga alternatibong paraan kung paano nyo aayusin ang buhay nyong pamilya. At hindi sa lahat ng pagkakataon dapat kayo nakasandal sa inyong mga kamag-anakan, di ba? Kaya nga kayo bumubuo ng sarili nyong pamilya. Dahil yun ang mas importante kaysa sa pinanggalingan mong pamilya. Tama? Amen? Amen! Di ba? Kasi hindi rin natin maaalis ang realidad ng buhay na ang ating mga in-law, pasensya na po sa mga in-law, hindi naman lahat to. Andyan talaga yung may mga pakialamero at pakialamera. Di ba? Sa pagdedesisyon, nakikihimasok. Pinakikialaman, hindi mas better to, di ba? Hindi mas okay to sa tingin ko kasi nagdaan na ako sa ganyang buhay nagdaan na ako sa ganyang estado. Kaya sa tingin ko, mas okay to, ito yung sundin ninyo, ito yung gawin ninyo. Hindi naman lahat ng lahat ng sasabihin ninyo ay magiging effective din sa buhay nito mga to, di ba? Sa buhay ng mag-asawa na to. Siguro sa buhay mo, nung panahon mo, effective siya. Pero iba na kasi yung pangangailangan at demand ngayon. So it might and it might not be effective as yours. O, diba? English yun. Yan ito sige ikaw pagkapag nakainom, nag-i-English mo. Diba? Meron na akong kakilala, yung kaibigan ko. Talagang sinikap niya na nung nagkaanak na sila, talagang sinikap niya na makakuha sila ng bahay. Sariling bahay kahit mahulugan to sa pag-ibig. O, diba? Yung mga daming foreclosure sa pag-ibig Pag-ibig fund. So sinikap niya talaga makakuha doon dahil ayaw niya makisama sa mga kapatid niya, sa nanay at tatay niya. Dahil iba pa rin na meron silang sariling tahanan na matatawag.
'Di ba? Kahit mahumilata sila buong maghapon, buong araw, kahit ba wala silang salawal, naglalakad sila sa sala. O 'di ba? Kontrolado nila lahat ng bagay at wala silang dapat pakisamahan. Ganun talaga, 'di ba? Ang nag-uumpisa siguro sa bahay ninyo, bagong bahay 'yan o bagong kuha ninyo, bagong upa, aalog-alog kayo. Ganun talaga ang buhay, 'di ba? Saka kasi lagi niyong iisipin yung kapakanan ng inyong mga anak at ng asawa mo. Kasi galing yan sa ibang pamilya. Iba ang upbringing niyan, iba ang kultura na kinagisnan niyan. So magkaiba talaga yun. Magkaiba talaga kayo, di ba? Lalo na magbabanggaan at magbabanggaan talaga yan yung inyong in-laws at pati yung asawa mo, di ba? So mas maigi. Sabi nga nila, it is better to cure. Tama ba yun? It is better to cure than to recure. Basta. Mas maganda unahan mo na, di ba? English kasi, mo na. Parami na yun, di ba? O sabi nga ni Arms Espina, sana all nakakaloon sa pag-ibig. O bakit ba? Si Not Ordinary Girl, sabi niya good morning. O di ba? Oo, ganun daw talaga. Si Gloria Kimesiano, matik daw, talagang ganun daw talaga ang buhay pag-aasawa. O salamat. Ayun! Prevention is better than cure, sabi ni Arms Espina. O salamat. Ganun talaga. Prevention is better than cure. Iwasan mo na. Pigilan mo na mangyari na magbangga ang pang iyong asawa at iyong mga magulang o kapatid, yung mga in-laws, di ba? Kaysa naman kung kailan nangyayari na yung gulo, sigalot, tsaka mo lang aayusin. Iba pa rin talaga kasi. Tayo mga Pilipino, nasanay tayo na kahit meron na tayong mga asawa o meron na tayong sariling pamilya, nakasandal pa rin at nagsusumiksik pa rin tayo sa pamilya natin, sa nanay, tatay natin. Which is masaya naman talaga, di ba? Happy yung, lalo na yung mga lolo't lola. Happy talaga dahil may mga puslit, may mga paslit. Pero, ang cons naman nun, siyempre, unang-una yung asawa mo hindi makagalaw ng maayos dahil lahat na lang pinanghimasukan ng mga in-laws. Mas maganda pa rin talaga na nakabukod kayo, di ba? Amen? Amen! Sabi nga din ni Arms Espina, bago magkaroon ng sariling pamilya, maging practical ka muna. Correct! Si Altes Herrera Sino Cruz, sabi niya, tama po. Oh, tama naman talaga. Ano ang tama? Ikaw may tama o tama sinabi mo? Ganun talaga. Kung gusto mong bumuo ng sarili mong pamilya, dapat nakaplano na lahat sa buhay mo. Lalo-lalo na kung lalaki ka. Di ba? Isipin mo agad, saan mo isisisik ang bubuuin mong pamilya? Sisiksik ka sa nanay at tatay mo, makikigulo ka. Kapag walang gatas yung mga anak mo, maghihingi ka rin, di ba? Isa ka rin sa mga mambuburaot. Wala na, hindi ka lumalabas sa comfort zone mo. Di ba? So, insiste, syempre, mag-iinit ang ulo ng mga magulang mo. Nag-asawa ka na kasi ka pa rin dito, bro. Hindi dapat ganun. Hindi lahat ng pamilya ay pakialamera. Totoo naman. O sinabi ko nga, disclaimer ko yun, Altesa Herrera Sino Cruz. Bakit ganun ka ba? Amen po, Father, sabi ni Louie Basio. O, di ba? At sa lahat ng mga mag-asawa na merong in-laws, nakasundo nila. Aba, congratulations! Happy birthday! Talagang may tuturing mong parang happy birthday talaga kapag meron kang in-laws na understanding, in-laws na very, very supportive. Minsan nga, di ba, may mga kaso na ang yung mga in-laws, pati yung kanilang stepson o stepdaughter, ano tawag doon? Basta, yung asawa ng anak nila, di ba? Mas kasundo nila mismo kaya kumpara sa kanilang aktual na anak, di ba? Maganda kayo nun, swerte mo. At syempre, lahat naman tayo nananalangin na tayo ay humantong sa ganon na mas anak pa ang turing sa atin ng ating mga in-law. Di ba? At hindi lang pagpaplano ito, ka-vibes, ha? Syempre, lagi nating isasama sa ating mga dasal na tayo ay makapanagpo ng ating mga magiging biyenan, hipag, di ba, mga in-laws na makakasundo natin. Hindi lamang yung ating asawa o yung magiging asawa, ganoon rin yung ating magiging in-laws kasi at the end of the day, sila na ang ating bagong pamilya! Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nanonood ngayon sa ating YouTube channel, magandang umaga po si Altesa Herrera Sino Cruz, Louie Basco, Arbs Espina, si Sherix Queen,
Queen. O sige, hindi ko maintindihan. It's me, Ellie. Magandang umaga sa iyo. At sa lahat pa ng ating mga ka-vibes na hindi ko maintindihan yung pangalan. Palakpakan niyo yung mga pustiso niyo. At gusto lang din natin batiin ang lahat ng mga sabayan nakakapakinig sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio. Magandang umaga sa Strawberry nyo. At sa hasang ng mga taga 97.5 FM Radio Jensen. Magandang umaga sa mga tuna. Ganun din sa mga bagong tayo na ang bagong favorite sa Marikina at Muntinlupa. Hindi rin magbabauli ang mga taga Rizal at Etipa. Ka-vibes, huwag kang mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan at sana'y nakapulot kayo ng magandang aral sa kwento ni Maymay at ni Joel. At sa lahat ng mga mag-asawa, pakinggan nyo mabuti sasabihin ng tito mong Kiko. Kapag ikaw'y nag-asawa na, ang prioridad mo na, hindi na ang nanay at tatay mo o mga kapatid mo. Ang priority mo na, yung asawa at yung iyong mga anak. Ganon! Hindi mo na rin priority ang sarili mo. Kung ikaw ay dating manginginom, tigil mo na yan. Kung ikaw dating babaero, tigil mo na rin yan. Kung ikaw ay dating walang pakialam sa buhay, dapat ngayon meron ka ng pakialam. At ang pakialam mo ay nasa iyong mga anak at iyong asawa. Ganon! Dahil kapag ikaw walang ganyan, wala kang karapatang magpamilya. Diba? Sisirain mo na yung buhay ng asawa at mga anak mo. Huwag mo nang tangkain. Ganon. Be responsible enough. Maging responsable tayo sa ating mga sarili at ganon din sa ating papasukin at gagawing pamilya. Ka-vibes, magbabalik pa rin tayo hanggang alas 12 ng daghali. Kasama nyo ba rin ang makulit mong tito sa radyo? Kiko Kaligod, na lagi nagpapaalala. Kung hindi ako dahilan ng iyong pagngiti, tanggalin na lang natin niya ang ngipin mo. Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Ang oras, 10:50 na. Pinagkikinggan dahil tunog, number 1. Yon! Di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika? Di ba dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya?